Sa ating Panginoon at nagkakaroon ng tanim na bunga ng ating nanggagaya sa ating Panginoon ay sa pakikinig at pakikinig po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo nagkakaroon ng karunungan. Siyempre tatawagin na po ang ating pastor na si Pastor Alan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, po yan ang Diyos, no? Yan, talagang ang buhay natin dito sa mundo ay hindi natin alam, no? Pero hanggang tayo nabubuhay ay lagi tayong mayroong pag-asa. Mga pangarap natin ay pwede makamit at meron ding mga bagay na hindi rin natin makakamit. Pero ang pangako sa ating ng Diyos ay tiyak na makakamit. Amen po ba? Tiyak po yun, no? Okay, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Okay, tayo po lahat tayo tumayo. No? Purihin muna natin ang Panginoon sa oras po natin. Handa po natin ang ating mga puso at isipan. Sa Kanya po, mga salita. Hallelujah. Awitin po natin ang with my lips, I will praise Him. We
Lord, prepare me to be a Salamat po, Panginoon, sa Espiritu Diyos. Narito po kami upang makinig ng mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salita na aming mga papakinggan na ito'y maging buhay at maging pagkain ito ng aming Espiritu habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Naniniwala po kami, Ama, na alis kami sa mundong ito na hindi namin inaasahan, hindi namin alam, ngunit ikaw lang ang nakakalam. Kaya habang kami narito sa mundong ito, Diyos, samahan niyo kami, gabayan, at patuloy na pagpalain upang matupad namin ang aming mga hangarin at mga pangarap sa aming mga buhay. Kaya purihin ka, dakilahin ka, sambahin ka ng basa sa amin narito, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng ito magsabi na, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos. Tunay nga na hanggat buhay ang tao ay patuloy na dumarating ang araw ng linggo na hindi talaga ito napipigilan. Kaya patuloy po tayong sumasamba sa Panginoon tuwing araw po ng linggo. So matatapos po ang ating pagsamba sa ating Panginoon kapag tayo po ay nalagutan na ng hininga. No? Doon matatapos ang pagsamba natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka naman makikita sa mundong ito na sasamba sa Diyos. Doon ka naman sasamba sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen? So yun po yung pangako sa atin ng Diyos na hindi po matatapos ang ating buhay. Meron tayong unang buhay sa mundong ito at meron tayong pangalawang buhay. So yun po ang dahilan kung bakit tuwing araw ng linggo tayo narito dahil hihingi ito sa atin ng Diyos. Anong sabi niya? Aning na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay, ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. At ang pangako naman sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Biblia, hindi nasasayang ang iyong pagpapagal o pagdadalo sa gawain ng Panginoon dahil accountable po yan sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin, tinatanggap po ng Diyos yan. So, sa oras po ito ay ang ating pong pag-aaralan patungkol po bakit kailangan natin basahin ang Biblia. Bakit kailangan natin basahin o paniwalaan
ang Biblia. So, yun po ang ating pong pag-aaralan. Kaya dapat natin basahin ang Biblia sapagat ito ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag binabasa mo ang Biblia, nangungusap sa iyo ang Diyos. Amen. Nangungusap siya sa iyo, ibig sabihin, nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon kapag binabasa mo ang Biblia. Kaya ang sabi naman sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, ibig sabihin, ang layunin po ng Biblia para maturuan tayo ng tamang pananampalataya sa Diyos. At makapamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi natin paniniwalaan po ang Biblia, wala po tayong gagawin kundi ayon sa ating mga sariling kapasyahan. Lalo kapag hindi ka nag-aaral. Ibig sabihin, wala kang matututunan dahil hindi ka naniniwala sa Biblia. Pero kapag naniniwala ka sa Biblia, so ito yung magtuturo sa atin ng tamang landas, tamang pamumuhay dito sa mundo ito. Kaya ang Biblia ay hininga ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos para sa atin. Para sa atin. Napakaraming mga katanungan ng mga taong nag-aaral sa filosofiya at maging ng mga ordinaryong tao ang binigyan ng kasagutan ng Diyos sa Biblia. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasagutan, katanungan ay pwedeng sagutin ng Diyos na maunawaan natin ang ating pong mga katanungan. Kaya ano nga ba ang kalugan ng buhay? Yan sa mga sinasagot ng Biblia. Saan ba ako nanggaling? Merong bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Paano ako makakapunta sa langit? Bakit puno ang mundo ng kasamaan? Bakit ako nahihirapan gumagawa ng mabuti? Bukod sa pagbibigay ng kasagutan sa mga maraming katanungan ito, nagbibigay rin ang Biblia ng mga payo sa buhay, gaya ng ano ang dapat kong hahanapin sa aking magiging asawa. Paano ako matatagumpay ang aming buhay mag-asawa? Paano ako magiging isang mabuting kaibigan? Paano ako magiging mabuting magulang? Ano ba ang ibig sabihin ng tagumpay at paano ko ito maaabot? Paano ko magbabago? Ano ba ang mahalaga sa buhay? Paano ko gagawin ang desisyon na hindi ko pasisihan sa bandang huli? Paano ko mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Paano ko makakamit ang kapatawaran? Paano ko mapapagtagumpayan ang mga pagsubok at mga pangit na pangyayari sa aking buhay? So sa pamamagitan ng Biblia, yan po yung ating matututunan. Marami mga katanungan sa banal na kasulatan kapag ito'y ating pinag-aaralan, kapag ito'y ating binabasa at pinaniniwalaan. Kasi hindi mo pwedeng mabasa ang Biblia kung hindi ka naniniwala. Amen po ba? Hindi mo mababasa ang Biblia kapag hindi mo ito pinaniniwalaan na ito ay salita ng Diyos. Kailangan maniwala ka muna na ang Biblia na iyong binabasa ay mahalaga sa buhay mo. At ito ang magtuturo sa iyo ng tamang daan upang malaman mo ang katotohanan. Kaya dapat natin basahin at pag-aralan ng Biblia dahil
Ito ay lubos na mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali. Malaki ang kaibahan ng Biblia sa ibang mga banal na aklat na hindi naman nagtuturo ng katotohanan. Ngunit, nag-anyaya na sila ay pagkatiwalaan. Sa halip, inanyayahan tayo ng Biblia na subukin. Subukin ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa dandaan detalyado, mga hula rito. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga nangyayari sa kasaysayan at sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga katotohanan sa kasaysayan ng pinatutunayan dito. Ang mga nagsasabi ang Biblia ay may mga kamalian ay tinakpan na ang kanilang mga tainga sa katotohanan. So, yung mga nagsasabi na ang Biblia ay marami kamalian ay tinakpan na ng tainga ang kanilang katotohanan. Kasi kapag sinasabi mo ang Biblia marami kamalian, hindi mo na ito babasahin. Hindi mo na ito paniniwalaan. Pero yung mga taong naniniwala na ang Biblia ay walang kamalian, ito ang nagiging guide ng kanilang buhay. Amen. Ito ang nagiging guide ng kanilang buhay. At nasasabi nila na nabago ang kanilang buhay, hindi sa sarili nilang kakayanan, kundi nabago ang kanilang buhay dahil naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang Diyos ay salita. Ang sabi doon sa John 1, sa pasimula, naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin kung pinaniniwalaan mo ang Biblia, ibig sabihin naniniwala ka sa Diyos. Amen. Naniniwala ka sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag hindi mo rin pinaniniwala ng Biblia, hindi ka rin naniniwala sa Diyos. Kasi ang Diyos ay salita. Kaya mayroong Biblia. Sa pamamagitan ng Biblia, ay nangungusap sa iyo ang Diyos. Na parang personal. No? Parang personal. Kaya, ang mga nagsasabi na ang Biblia ay may mga kamalian ay tinakpan na ang kanilang mga tainga sa katotohanan. Minsan nagtanong si Jesus kung ano ang mas madaling sabihin. Pinatawad ka na sa inyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad. Pagkatapos ay kanyang pinatunayan na meron siyang kakayanan magpatawad ng kasalanan. Isang bagay na hindi nakikita ng ating mga mata sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang pananitiko. Isang bagay na nakikita ng mga taong nakapalibot sa kanya. Gaya nito, binigyan niya tayo ng katiyakan na ang salita ng Diyos ay totoo sa pamamagitan ng mga espiritual na katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng pandama at sa pagpapatunay ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bagay na ating masusuri. Sa kasaysayan siya at sa ating budhi, dapat nating basahin at pag-aralan ng Biblia sapagkat hindi nagbabago ang Diyos at dahil hindi rin nagbabago ang makasalanang katayuan ng sangkatauhan sa harap ng Diyos. Ito ay mahalaga para sa atin samantalang ang teknolohiya ay nagbabago. Ang mga pagnanasa at katangian ng mga tao ay hindi nagbabago. Makikita mo na habang binabasa mo ang bawat pahina ng Biblia, malalaman mo na walang nagbago sa ilalim ng araw. Paulit-ulit lang. Ang araw, lulubog at muling lilitaw. Ang linggo, lilipas at muling babalik. Ang trabaho, ginagawa mo ngayon, bukas ay gagawin mo pa rin. Ibig sabihin nung walang nabago kapag pinag-aralan ng Biblia, noon, ngayon at magpakailanman, yun na iyon pa rin. Sapagkat ang hindi ka ng Diyos ay hindi kayang baguhin naman. Amen? Hindi kayang baguhin naman. Ibig sabihin,
paulit-ulit lang yun na nangyayari sa buhay ng tao kapag ito ay yung pinag-aralan. Wala pong nababago. Sapagat ang lahat ng narito sa mundong ito, bago nangyari yan, nandito na yan. Amen! Natuklasan lang ng tao. Pero lahat yan ay nandito na sa mundo. Nakalaan na yan. Kaya ito ay mahalaga para sa atin. Samantalang tinuya ay nagbabago, ang mga pagnanasa at katangian ng tao ay hindi nagbabago. Makikita mo na habang binabasa mo ang bawat pahina ng Biblia, malalaman mo na walang nagbabago sa ilalim ng araw. At habang ang sangkatauhan ay patuloy na paghahanap ng kahulugan ng buhay at kasaysayan sa mga maling lugar, ang Diyos ang ating mabuti at mapagbibiyang manlilikha ay inihayag sa kanyang salita kung ano ang makapagbibigay sa atin ng pangwalang hanggan kasiyahan. Ang Biblia napakahalaga. Kaya nga sinasabi mismo ni Jesus na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya doon ay pinakikita na hindi lang tayo dapat mabuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng tinapay, kundi dapat din tayong mabuhay sa salita ng Diyos, kasi ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Ang salita ng Diyos ay espiritu. Ang espiritu ay nagugutom hindi sa pagkain dito sa mundo, kundi ang espiritu ay nagugutom sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Kaya nga sabi Jesus Christ, ang itinanganak sa laman ay laman. Ang itinanganak sa espiritu ay espiritu. Hanggat hindi ka itinanganak sa espiritu, hindi ka magugutom sa mga bagay na espiritual. Kaya kailangan mo maipanganak sa mga bagay na espiritual. At doon magsisimula na magkakaroon ka ng kagutuman sa salita ng Diyos. Kaya ka dumadali na ngayon sa gawain ng Diyos dahil ito ang kalakasan ng iyong buhay spiritual. Kaya sa madaling salita, kung nais mong magkaroon ng matagumpay na buhay tulad ng nais ng Diyos para sa iyo, pakinggan mo at sundin ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. Masigit ito at hamak kaysa pisikal na pagkain. Higit daw ito kaysa pisikal na pagkain. Dahil ito ay walang pagkabulok, walang pagkasira. Ang pagkain sa mundo nito, isang linggo lang, bulok na. Amen? Pero ang salita ng Diyos, hindi po yan nabubulok at walang pagkasira. Yan po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya dapat natin basahin at pag-aralan ng Biblia dahil napakaraming mga maling aral at turo ang naglipana ngayon sa mundo. Ang Biblia ang tanging instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at kung ano ang maling katuruan. Itinuro sa atin ng Biblia kung ano at sino ang Diyos. Kung mali ang ating pangunawa kung ano at sino ang Diyos, ay tulad rin ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o hindi tunay na Diyos. Itinuro sa atin ng Biblia kung paano makapunta sa langit ang isang tao, at hindi ito sa pamamagitan ng sariling katwiran o kabaitan o sa pamamagitan ng pagbabautismo o anumang ating ginagawa, kundi itinuro sa atin ng Biblia ang daang papuntang langit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kanino? Kay Yesu Kristo. Hindi mo na kailangan gumawa ng anumang bagay sa mundong ito para mapatawad ka. Hindi mo kailangan gumawa ng mabubuting gawa sa lahat ng tao. Ngunit wala ka naman pananampalataya kay Kristo at naniniwala ka sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa, mapapatawad ka ng Diyos.
hindi po yun ang daan para mapatawad ka ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa. Kaya pinakita rin sa atin ang salita ng Diyos kung paano tayo inibig ng Diyos. Sabi niya sa John 16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya kanyang buktong anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang itinuturo sa atin ng Biblia. Kaya kung hindi mo ito paniniwalaan, hindi mo malalaman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At hindi mo rin malalaman kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao, kung bakit sinugo ng Diyos si Kristo. Dahil hindi ka naniniwala sa Biblia. Kaya sa pamamagitan ng pangalawa natin sa Biblia, tayo ay naaakit din naman sa naman na ibigin ang Diyos. Bibigyan ka ng kasiyahan ng Biblia upang magkaroon ka, upang paglingkuran mo ang Diyos. Kaya masaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil naniniwala tayo sa Biblia. Kumbaga sa ay meron tayong kasiyahan na pumupunta sa church para paglingkuran ng Diyos. Dahil nga, yun ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Hebrews chapter 10 verse 25 na bukos magpalakasan tayo sa isa't isa dahil alam ninyo malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya, yun yung tinuturo sa atin ng Biblia. Kaya tinutulungan tayo ng Biblia na malaman kung paano ka maliligtas sa iyong mga kasalanan at kaparusahan nito. Ang pagbulay-bulay at pagsunod sa mga itinuturo ng Biblia ay siyang susi ng tagumpay sa iyong buhay. Joshua chapter 1 verse 8, bulay-bulayin niyo ang salita ng Diyos araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay sa iyong lahat mga gawain. Lagi tayong magbulay-bulay at maniwala tayo na lahat ng sinasabi doon sa Biblia na binabasa mo, yun ang magdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong buhay. Kaya tinutulungan ka ng salita ng Diyos na makita ang iyong mga kasalanan at tutulungan ka nito na talikuran ang mga iyon. Kaya nawawala ang ating bisyo. Brother Jerry, sabi niya, dati isang lasinggero. Masamang tao. Pero dahil sa salita ng Diyos, nabago kanyang buhay. Nabago kanyang buhay. Kaya maraming tao ang nabago ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil yun ang sinabi ni Abraham na sa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga yun at paniwalaan nila ang mga yun. Dahil kahit meron isang patay na muling nabuhay, hindi na nila ito paniniwalaan kung ayaw nilang paniwalaan ang Biblia. Dahil ito lang ang tanging paraan para magabayan tayo ng Diyos. Ito lang ang tanging paraan para makilala natin ang tunay na Diyos. Kaya ginagabayan ka nito sa buhay. Tinutulungan ka ng Biblia upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na pandalian at walang kabuluhan. Tinutulungan ka ng Biblia dahil dati nasayang ang ating panahon sa mundong ito na walang kabuluhan. Akala natin ang kalayawan dito sa mundo ang siyang katunay na kasiyahan. Tuwing araw ng linggo, pupunta tayo sa mga kaibigan natin. Anong gagawin? Alak. Shabu. Shabu. Pamamasyal.
na walang kabuluhan. Akala natin yun lang ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Pero nung malaman natin at naniwala tayo sa Biblia, hindi pala yun ang tunay na kagalakan. Yung pala hanggang papuntang impyerno. Sabong pa, may nakalimutan. Sabon, Sukal. Para sugal. Yan tayo dati. bingo. Pero naniniwala tayo sa Biblia. Nagbasa tayo ng Biblia at umating tayo sa gawain ng Diyos. Easy to. Yun ang nagbago ng ating buhay. Yan ang nagbago ng ating buhay. Kaya tinutulungan ka ng Biblia upang hindi masayang ang maraming taon sa iyong buhay sa mga bagay na panandalian at walang kabuluhan. Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga bitag ng tukso at makakaiwas ka sa sakit na dulot niyon at upang matuto ka sa mga pagkakamali ng iba. Ang karanasan ay manggagaling na magaling na guro. Ngunit pagdating ng pagkatuto natin tungkol sa kasalanan, ang Biblia ay higit na magaling na guro. Mabuting matuto sa mga kamalian ng iba. Napakaraming tauhan at kwento sa Biblia na pwede nating maging halimbawa at pagkunan kapwa ng positibo, negatibo, mga aral na maaari nating isa pamumuhay. Halimbawa ay ang buhay ni Haring David. Ang tagumpay ay labang kay Goliath ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan higit sa anumang mga bagay na ating kinakaharap. Na kahit gaano mang kalaki si Goliath, dahil si David ay nagtiwala sa Diyos, naniwala sa Diyos na si Goliath ay matatalo niya sa pamamagitan lamang ng tirador. At siya ay nagtagumpay. Ganun din naman tayo. Pwede rin tayo magtagumpay. Ano bang mga Goliath sa ating buhay? Ang Goliath sa ating mga buhay, yung mga presyong bilihin. Amen. Mga presyong bilihin na tumataas, na akala natin hindi natin kaya. Pero dahil sa pagpananalig at paniniwala natin sa Diyos, nakakaya natin, napagtatagumpayan natin. Amen. Yan yung mga Goliath natin na dapat na naharapin natin araw-araw. At pwede tayo magtagumpay dyan, katulad ni David. Kaya malinaw na sinasabi na ang Biblia ay isang aklat na hindi lamang binabasa. Ito ay aklat na dapat pag-aralan at isa pamumuhay din naman. Kung hindi para lang itong paglulu ng pagkain na hindi inunguya at pagkatapos ay inulawa rin. Walang makukuhang nutrition sa ganitong paraan. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia ay maikukumpara sa pamamagitan ng ginto. Kung hindi mo ibubuhos ang iyong buong lakas sa paghahanap, maaring mahanap mo lamang ay maliit na piraso ng ginto. Subalit kung ibubuhos mo ang iyong lakas at hanapin mo ito ng masigasig at buong sikap, higit na malaking tagumpay ang mapapasayo. So ganun, ang gusto ng Diyos, na kapag naniniwala ka sa Biblia, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-alinlangan. Ang sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Kung nag-alinlangan ka dito, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ka nag-alinlangan, naniwala ka na hindi kaya iiwan, ipababayaan man,
gagawin mo ang kaya mong gawin. Amen. Dahil alam mo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Kahit mag-isa ka lang. Ako, kahit ako nag-Bible study, mag-isa lang ako, kasama ko laki ang Diyos. Marami kami. Hindi lang ako, kundi pati mga anghel ay kasama ko. Hindi lang kami. 2 o 3 man yan. Marami po kami. Dahil ang sabi sa Biblia, may isang kaluluwa ang magbalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nagtitiis na sa kalangitan. Dahil sa isang kaluluwang naligtas sa araw na iyon. Kaya hindi mo kailangan marami. Although, mas maganda nga marami. Pero sabi sa Biblia, kung ano na yan, makontento ka na. Amen! Kung ano nandyan, makontento ka na. Huwag ka na maghanap ng iba dahil yun lang ang ibinigay sa iyo ng Diyos sa araw na yun. Sa araw na yun. O na binigyan tayo ng Panginoon na hingin mo ang lahat ng bagay at ipagkakaloob sa iyo ito ng Diyos. So sabi sa Biblia, kung ano ang iyong natanggap sa araw na yun, dapat mas kontento ka na at masiyahan ka na. Dahil kapag hindi ka nasiyahan sa mga bagay na yun, gagawa ka ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen! Amen! Palapakan ba natin na tayo ng tayo kung lahat tayo tumayo? Hallelujah! Yes, glory, Lord. Awin ba natin ikaw ang aking kalakasan?
po mga salita na napanigan po namin sa araw po ng Diyos. Pagpalagi po ang basa sa amin narito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumako na po tayo sa ating pagbibigay. Siyempre, mga kapatid, yung pagbibigay po natin ay ginagamit ito sa tahanan ng ating Panginoon. Siyempre, special number, siyempre kakanta mo na si Brother. Sa opening muna, tatawagan ko muna ang ating brother na si Brother Jerry. Hindi ginagamit. So, salamat. Nandito po yung ano.